Isang mapagpalang umaga sa ating lahat. Nako, ito muli. Tayo po'y nagbabalik dito po sa ating Ikaw at Barangay kasama si Barangay Secretary Imog. Ito po mga kabigano ho. So far ay at last sa wakas ay nakuha natin ang katotohanan doon sa inaantay nating BSK 2025. At masasabi ko na siguro ay ito na talaga ang totoo. Pero mga kabig, mamaya abangan pa rin po ninyo ha ang mga kaganapan. Ipapaliwanag ho natin kung bakit. Sa ngayon ay nagparamdam din sa wakas ang COMELEC sa pamamagitan ng kanilang chairman na si George Garcia, na kung saan ay sinabi niyang terminated na. Yung word na ginamit niya is terminated. COMELEC terminates preparations for BSK after postponement. No? So ito yung RA 1132 na isinabatas, pinirmahan ng ating Pangulong PBBM. So since ito po ang umiiral na batas, basically wala na talagang election na magaganap this coming December 1. Dahil una ay wala hong certificate of filing of candidacy or COC na naganap noong October 1. Yun po'y noong Tuesday, no, tama ba? Wednesday. Kasi 29 Monday, 30 Tuesday, Wednesday, October 1. So October 1 kasi hanggang October 7 supposedly ay ang filing ng candidacy ng mga aspirants, no, barangay officials at ng mga SK council for this supposedly Barangay BSK 2025 na magaganap po sana noong December 1. But since nagbigay na ng pahayag ang COMELEC chairman na si George Garcia, so definitely ay wala na pong magaganap na election. Di po ba? Kasi sinabi niya before na kung magbibigay ng desisyon ang Korte Suprema, dapat bigyan on or before September 30 upang makapag may oras sila mag-prepare, no, ituloy kung ano man ang mga natigil nilang trabaho sa preparasyon ng BSK 2025. But since lumipas na ang September at until now wala pa rin pong abiso, wala pa rin pong ibinababa na resolusyon ang Korte Suprema doon sa consolidation na kanilang hiningi, no? Na kanilang hiningi sa Malacanang, sa Senado, sa Kongreso at maging sa COMELEC, di ba? So wala pa hong desisyon, pinal na desisyon ang Korte Suprema. So sa makatuwid, umiiral mga kabig ang RA 12232, no? Sa kasalukuyan, yon ngayon ang sinusunod. So ibig sabihin pagdating ng December 1, mga kabig, mga kaibigan, pagdating ng December 1, sila po ang mga barangay incumbent barangay officials ay hahawak, no, ay magiging barangay officials in a holdover capacity, no ho? Ibig sabihin, December 1 talagang supposedly may eleksyon. But since naipasa na pirmahan itong Republic Act 12232, so nagkaroon ng hold capacity. Kasi tapos na dapat ang termino ng barangay council December 1. December 2 ay dapat yun yung bagong uupo, no, na mga bagong elect. But since naaprubahan nga yan existing na pinapatupad, so hold over capacity hanggang November 2
kung saan ay doon po gaganapin ang BSKA 2026. Dahil itong holdover capacity, kinukumpleto lang nila yung 3 years term na supposedly dapat mangyari sa mga incumbent barangay officials. Di po ba? So starting November 2, pagkatapos ng eleksyon, yung term fixing, no, na yun yung pinaka-main ng Republic Act 12232 ay mag-start no November 2 beyond. For 4 years na po ang magiging termino ng mga barangay officials at ng SK Council. So ganun po mga kabig ang magiging sitwasyon sa ngayon dahil hindi nagparamdam ang ating Korte Suprema. Hindi naman din natin sila maaari sigurong sisihin dahil una ay wala pa siguro silang natatanggap, no? Pero I doubt kasi binigyan lamang ng 10 araw, no, ng Korte Suprema itong mga respondents doon sa petisyon ni Attorney Romy Macalintal na constitutionality nitong Republic Act 12232. So hindi natin lubos maisip kundi ang maraming ginagawa siguro, most priority ang ginagawa ng Korte Suprema ngayon na sa tingin nila itong petisyon ni Attorney Romy Macalintal patungkol sa BSKA 2025 ay hindi top priority. Kasi kung top priority yan mga kabig, mga katoto, dapat sa loob ng 10 araw na hindi magbibigay ng komento ang mga respondents, magdidesisyon ang Korte Suprema pabor doon sa petisyon ni Attorney Romy Macalintal at doon sa dalawa pang mga petitioners. Ano po? So, anyways, ito ho ang magkakaroon po ng konting agam-agam uli. Bakit ko nasabing agam-agam? Kasi sa ngayon, ang umiiral na batas na sinusunod ngayon, yung Republic Act 12232. So may pending motion ngayon ang si Attorney Romy Macalintal na hanggang ngayon ay inihintay natin ang desisyon ng Korte Suprema. So anytime from now, ay maaaring magbaba ang Korte Suprema ng kanilang desisyon. Ang problema nga, wala nang oras ang COMELEC para mag-prepare kung sakali mang mag-declare ang Korte Suprema na unconstitution. Kasi pag nag-declare ang Korte Suprema ng unconstitution, so magkakaroon dapat ng eleksyon. Ang sitwasyon nga is wala na ho, gahol na ho tayo sa oras. So ang ibig kong sabihin mga kabig, mga katoto, na kung sakaling mag-declare ang Korte Suprema ng unconstitutionality doon sa Republic Act 12232 na pinirmahan ng ating Pangulong Bongbong Marcos, anytime from now ay magkakaroon ng eleksyon. Dapat sundin ng COMELEC kung ano man ang mandato na sinabi ng Korte Suprema. So most likely ay by 2020 early 2026 magkakaroon. Pero kung magdedesisyon ang Korte Suprema na constitutional, no, na legal, legit ang Republic Act 12232, ang eleksyon po ay sa November 2, 2026. Ulit, pag nag-declare ang Korte Suprema na unconstitution ang pagpapatupad ng Republic Act 12232, anytime ay magkakaroon ng eleksyon, no, in early sa 2026. Dahil siyempre hindi na po pwede ngayon kahit pa sabihin na mag-start ngayon, no ho. So yung counting dapat mayroong allotment na at least 3 months preparation ang COMELEC dyan.
So hindi yan as agad-agad na magpapa-eleksyon pagka nag-declare ang Korte Suprema na unconstitution. 'Di ba? Ang Republic Act 12232, hindi yan agad-agad. So magse-set uli yan ng panibagong calendar of activities, pero hindi po yan aabutin ng November. So siguro mid of 2026, 'di ba? So, ganun po ang magiging sitwasyon. But for the meantime, ang umiiral ngayon yung RA 12232, no? Nakasakalukuyang pinirmahan ng ating Pangulong PBBM tungkol sa postponement ng eleksyon sa barangay, sa BSKA 2025. Ano ho? So, inaantay na lamang po natin kung ano ang magiging desisyon ng Korte Suprema sa mga darating na mga araw. So, yun pa rin po mga kabig, mga katoto, ang ating aantabayanan sa mga darating pang mga araw. Okay po ba? So, sa ngayon ay ilagay muna natin sa sulok ang ating kaisipan. Ilagay muna natin, magpahinga na muna tayo, ano ho. At, well, sa parte ng mga incumbent barangay officials and SK Council, pabor po sa kanila yon, no? Pabor sa kanila yon dahil patuloy silang tatanggap ng kanilang honoraria hanggang kung kailan magdi-declare ang Korte Suprema. Di ba? Doon naman sa mga aspirants, marami kayong panahon pa. So ngayon pa lang siguro ay magparamdam na, magpainit na, nang sa ganon ay makuha ninyo ang puso, ang atensyon ng mga botante. Ano ho, magpasiklab, magpasikat, ika nga, di ba? O ganun ho ngayon ang magiging sitwasyon, magiging kaganapan, no ho. Hanggat hindi natin nakukuha kung ano ang magiging desisyon ng Korte Suprema. Okay po ba mga kabig, mga katoto? So kung mayroon po kayong komento sa atin pong diskusyon ngayong umagang ito, pwede po kayong mag-comment sa baba, mag-follow, mag-share, mag-like, at higit sa lahat, mag-subscribe. Dito po sa Ikaw at Barangay Kasama, si Barangay Secretary Imog. Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat, mga kabig at mga katoto.